Yan, good morning po sa ating lahat. Dami akong nabasa ng mga about sa issues na to. Pero tuloy pa rin kami grind. Kahapon meron kaming pinuntahan sa Cavite, nag-documentary kami about sa Tatong Kalye. Meron tayong page, Tatong Kalye, and sa FB, then YouTube, tapos TikTok. Yan, pakipollow din po yung ating page na yon. Dahil napakaganda ng mga mensahe about sa mga storya ng tattoo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kababayan nating noon na pariwara tapos pinagbayaran nila sa loob ng piitan. Marami silang natutunan, marami silang experiences na sinishare natin bilang isang influencer. Mas maganda yung mga ganong topic kasi meron tayong nabibigay aral sa ating mga kabataan na ngayon ay nakikita nyo naman sa mga videos ngayon, ang daming mga bata pa lang nang hold up, ganyan. So pinapakita natin yung mga istorya ng nabilanggo kung gaano kahirap doon. So magkaka-idea sila, tama pa ba itong gagawin nila, pakikipaggulo o ganun, pakikipagbasag ulo sa labas, na gumagawa ng krimen sa labas. So magiging magiging awareness, parang, uy, tama pa ba itong panggugulo ko? Tama pa ba itong pakikipagbasag ulo ko? Mapupunta ako dun sa bilangguan na napakahirap ng buhay doon. Wala kang kalayaan. Magiging maraming pwedeng mangyari sa iyo doon. Marami ako narinig na kwento. Nagiging babae yung iba. Yung parang, siyempre, hindi ka naman siga-siga ka sa labas pagdating doon. Ginagawa ka mabae. Alam niyo na yun yung, 'di ba? Lahat sila lalaki doon. So, ang idea noon, kung ikaw ay mahinang nilalang or ikaw ay utusan doon, na pwede kang rapin doon. Pwede kang gawing babae. Ganun yung sinasabi ko na realidad sa loob ng bilangguan. Ganon din po yung sinasabi ko sa 'di ba? Kaguluhan yung sinasabi ko. So, itong issues na to, marami ding gulo, maraming sausaw, maraming lahat. Hindi alam yung mga katotohanan. So, puro salita lang, oh, ganyan, ganyan. Meron na agad assumptions. So, yung mga reactors dyan, dapat dahan-dahan din kayo. Tingnan nyo yung meron ba kayong evidences. Kasi, nagbibigay kayo ng ng mga trauma sa isang tao. Buti ako, isa akong nurse. Alam ko yung mga ganyan na pag-aralan ko din yung mga subjects dyan sa psychology. So, alam ko na kung paano i-handle yung mga ganyang bash. Kasi, sanay na tayo dyan. Dahil, bago tayo pumasok sa ganitong industry, alam natin na may ganyan. Kaya, no, hindi nyo ako kaya sa mga ganyan. Pero ito, grinding, may business din nga pala kami. Papromote ko na, sana maging successful to, pero solid tong ilalabas naming clothing. So sana mag-like and din kayo doon, manood kayo dahil maraming aral ang nandun sa page sa FB ng Tatong Kalye. Dalawa yun Tatong Kalye Tondo. Ano pa yung isa, bro? Tatlo yun, di ba, yung Tatong Kalye? At gagawa kami ng Tatong Kalye International. Abangan nyo po yan kasi i-expand namin yung aming branding sa ibang bansa. Magkakaroon din tayo ng mga interviews doon about sa mga tattoo nila. Marami kasing mga kwento yan behind all the tattoos. Yan, pwede rin nating interview yung may mga tattoo sa team. Kaya baka pumunta ako dyan sa Davao. Mag-uusap-usap kami. Siyempre, kahit naman anong nangyari, magkakaibigan pa rin kami. Hindi mawawala. Magkakaroon ng lamat, pero hindi yun ang tinitingnan ko. Tinitingnan ko yung saan kami nang galing, kung ganyan. Kung may nagawa man, magbigay ng pasensya or mag-sorry. Kasi kung may nagawa mang kasalanan or ganon na sa tingin ng bawat isa, meron nagawang mali. So, nagpatawad. Yun naman yung
si Lord nga nagpapatawad, tayo pa kayang mga anak niya. So ito pala yung bahay namin dito sa yan. Meron kami dito ngayon to kasi yung friend namin, tattoo artist. Ito yung bed na pwede mong pagtatuan. Tapos dito kami nag-i-edit. Yan, nandun pa yung mga gamit ko. Mga maleta ko. Ito, dito kami nag-i-edit. Sa area na yan. So dito yung mga namin, mga equipment for social media thing. Dito yung stock namin iba sa clothing, pero hindi pa namin naayos yan kasi may balak din kaming in the future kumuha ng shop, sariling shop. Yun. Tapos ano pa, yan, dito yung isang kwarto. Dito. Ayan lang. May setup dito. Then siguro mamaya lalabas kami, meron daw kaming interview. So, isa rin yun sa inaabangan ko kasi ang dami ako natututunan sa mga legend na maraming experience about sa buhay-buhay. Kaya, eto. Ano kayang i-explain ko? Yan, nakausap ko rin si yung isa sa original na PB team na unang kasama ni Sir Paul. Yan, sabi ko sa kanya vlog ka ulit and sana makasama ulit siya kay Sir Paul. Sobrang tagal na ng panahon. Sana magkasama-sama and then malay mo. Grabe naman yung mga bashers. Sobra naman to mga sinasabi ng iba, oh. Sobra yung panlalait. Kung ano agad yung mga hinusgahan agad yung tao. Dapat hindi tayo ganun. Kasi minsan kayo nagdudulot ng katulad, for example, di ba, may nabalitaan kayo. Ang daming bash nung isa sa anak ng celebrity. Nagkaroon tuloy siya ng mga thoughts na tapusin na yung kanyang naalala niyo ba yung isang sikat na celebrity may anak, tapos mahirap sabihin kaya papatigil ako magsalita kasi sobrang sakit din nun kung i-open ko dito sa platform natin. Maalala ulit yung mga nangyari sa kanya. Nagpakamatay yung anak niya. So sa mga simple bash lang, kaya maging responsible po tayo sa mga bash nyo kasi hindi lahat katulad kong strong. Kahit anong nyo, papalagang ko kayo. Kahit saan tayo magkita. Gusto nyo, meetups tayo Sabihin nyo lahat sa mukha ko yung mga binabash nyo. Deal ako dyan. Sanay tayo dyan. Sasagutin ko lahat face to face. Mga gusto nyong malaman. At huwag kayo masyado kasi mambato ng mga ganong kabigat. Kasi hindi nyo naman alam. At wala rin naman kayong ebidensya. Mga haka-haka lang ang meron kayong hawak. So huwag kayong assuming. Lalo na, di ba, napapanood nyo lang yung mismong video, ganyan. Yung behind the scene na wala kayo dun sa actual na nangyari. So hindi nyo alam kung ano ba talaga. Kaya dahan-dahan tayo sa mga salita na pwedeng maging cause ng, di ba, buhay na yung nagiging kapalit sa mga bash nyo. Naiyak. Meron ditong mga positive naman na nakasuporta.
Masyadong masakit kasi yung... Meron isang reactor yung feeling feeling close na close sa alam na alam niya lahat na may CCTV siya doon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang nurse din yata yun eh. Pwede ko naman hamulin siya ng debate kung nurse siya. O di iwan naman tayo. Baka hanggang title ka lang. Dudurugin kita kung gusto mo ng debate. Yung mga reactor dyan na feeling magaling. Basta kung may evidences kayo, harap nyo sa mukha ko. Para maganda-gandang labanan. Nakita ng iba. May comment dito, natawa ko. MMDA vlogger ka pala dati. Kakilala mo pala si Sir Dada ko. Oo, kasama kami niyan sa Quezon City. Hanggang ngayon, si Sir Dada ko nagbablog pa rin. Pero iba na yung leader ngayon, hindi na si Sir Bong Nebriha. Iba na yung kasama nila. Magkakasama kami yan, sina Sir Dada ko, yung meron pang isa, Gadget something. Sino nga yun dating kasama naming foreigner? May foreigner dun eh. May pangalan niya, Gadget. Baka hindi ko na maalala. Nag-vlog din kami sa MTPB. Naalala ko sina server, mga kasama ko dyan. Ewan ko, hindi pa ako nakakadalaw sa mismong office kung sino-sino na yung mga kasama ko na nandyan pa. MTPB, MMDA. Nag-vlog din kami kay Mayor Vico Soto. Kasama din namin yun. Marami kaming pinagsabahan ni Sir. Hindi lang kami sa Mayor's ko, kung saan din kami napunta sa mga iba-ibang lugar ng Maynila. Kaya napakahirap. Ay. Dami pang, magbasa pa tayo ng mga ibang dito. Mga comments. So sa mga bashers dyan na malulupit, be responsible for your comments kasi pwedeng mangyari ang mga hindi natin inaasahan. Maging sandata yung mga comment nyo sa isang buhay na napakahalaga. Kaya yung mga comments nyo, bago kayo mag-put dyan sa social media, tingnan nyo muna, at totoo ba to? May ebidensya ba ako? Hindi puro daldal, ganun. Kung puro kayo ganyan, di maghamunan tayo harapan. Di ba di tayo, kung may evidence ka, show it to me. Hindi yung puro daldal dyan. Sabagay, gusto nyo kumita sa social media, so puro daldal lang talaga yung negative, ganyan. Para kayo maging bunga or kayo na magiging topic kasi kayo may mabunganga doon, mga negative lahat. Maraming assume, maraming mga hula, haka-haka. Kayo na mismo ang gustong sumikat yan sa social media na to. Dahil kayo, may sinabi si ganyan. Hindi ko babanggitin pangalan mo kasi ito sisikat ka lang eh. Sinabi ni ganyan, sobrang lupit naman ang sinabi niya. Sobrang sakit naman. Sa isa, na pwedeng na maging o pwedeng maging cause. Di ba? Ng isang napakahalagang buhay. Alam nyo na yun. Pwedeng maaring matrauma yung isang tao, pwedeng magpakamatay dahil sa mga daldal mo na wala namang kakwenta-kwenta, wala namang ka-ebidensya. Di ba? Kaya mag-isip muna kayo. Kung wala kayong isip at gusto niyo lang ng pera dito sa social media, hindi magkita-kita tayo, parang pagsasapa ko kayo, pagsampaling ko kayo ng personal. Ganun lang yun. Kaya dapat sabihin mo yung tama lang. Kasi napaka na yung ginagamit mo mga words eh. Sobrang lalim, sobrang bigat. Hindi nyo alam, nagkukos na kayo ng trauma. Doon sa mga taong pinagsasabihan nyo, kahit ako naman, kung sabihan nyo ako ng ganyan,
Hindi nyo ako matitibag. Plus 10 pa kayo. Makadaling ko pa kayo sa langit. Kaya yung bunganga mo, medyo ayusin mo. Kala mo naman ikinaganda mo o ikinasikat mo yung mga ganong mga words mo na ano. Kailangan i-spread love. Kung merong mang nakita kayong mali, just give advices. Hindi yung dudurugin mo lalo, ganyan, daming paratang, ito na nangyari. Wala namang nangyari. Ang parang assuming ka lang na, ito nangyari, gano'n, napakasama na niya. Naging cheater na. Naging cheater yung gano'n. Wala naman talaga. Di ba? Kaya yan napaano ako kasi grabe na yung pinagsasabi noon. Hindi ko naman pinanood pero sir, nadami nagme-message sa akin, Sir Dongs, ganito yung sinabi ni sobra na yung ganito. Na hindi niya alam yung mga comment niyang ganun. Pwedeng makapatay ng tao. Hindi ko na mabanggit yung pangalan mo pero pwede tayo magkita kung gusto mo. Para malaman natin ano yung pinuputok ng butsi mo. Kahit saan lugar, pwede tayo magkita. Hindi kita atrasan. Eh yung mga basher, sana magbigay kayo ng magandang advice. Di ba? Mahirap kasi kung gumagawa na nga lang kayo ng reaction. Diba? Eh may delivery pa natin dito. Ha? Ay, ewan ko yan. Si Sir Tatungkal yung sasagot yan. Siguro may delivery po ngayon. So may commercial muna tayo. Nagluluto ng ulam, ang bango, sarap. Nagugutom na lalo kami. O nga pala yung lakad namin kahapon, grabe ang layo din. Parang 2.5 hours kami nag-drive going to that area. Yan. Kwento ko lang yung nangyari kahapon. Meron kaming pinuntahan for documentary. Ngayon, natapos na po yung commercial. Check na kung may anay dito sa unit. Wala naman, siguro ipis. Hay, buhay isa lang. So, dapat natin yung pahalagahan. Kaya, kung magkukos kayo ng something masama sa isang tao dahil sa comment niyo, dahil dyan lang sa gusto nyong kumita at sumikat sa social media, think twice. Kasi, buhay ng iba yung sinisira nyo dito sa social media, na which is nakaka-traumatize. And yeah, di ba? Pwede maging cause ng mga masamang pag-iisip. Pwedeng tapusin yung buhay, ganyan. So, kailangan ng tao na yun ng support, hindi ng bash, di ba? Supportahan, bigyan ng advices, and kung may mali man, if may mali na wala naman, di ba? Magpatawad tayo dahil iisa lang buhay. Kaya enjoyin kung ano yung meron tayo ngayon, and kung ikaw ay fortunate enough, tumulong ka, hindi yung ganyan yung mga sinasabi mong daming hula na wala namang evidences. Dami mo agad na binigay na masamang salita doon sa tao na nanahimik at nag-decide na maging tuloy lang ang buhay. Di ba? Kung ikaw man yon, isipin mo yung mga comment mo dyan. Pero kung tutuloy ka, magkita tayong dalawa, sahampal ko lahat sa yung evidences. Okay? Yun lang. Tandaan mo, iisa lang ang buhay ng tao. Huwag kang maging cause para mawala
ang magandang buhay na yan. Alright, peace out, chill out, and abang tayo sa mga ibang videos. And of course, like and share our page, Tatong Kalye. Meron kami sa TikTok, YouTube, Facebook, and IG. Meron din kami mga shirt. Kung mahilig kayo sa tattoo, manood kayo doon. Maraming aral din na nandun. Kasi documentaries yung target namin. May sa larawan yung buhay. Sa loob, sa labas, at sa mga experiences nila na pwede natin gamitin sa ating buhay ngayon. Pwedeng gamiting aral. Okay? Peace out. Enjoy life and have fun.